siguro next time po. Good morning guys and welcome back sa ating channel. So for today's video, pupunta tayo ng Impasugong, Bukidnon. Currently nandito tayo ngayon sa Uptown, Cagayan de Oro, and going tayo sa Bukidnon via Libona. Ito yung daan na hindi pa laging dinadaanan ng mga motorista kasi medyo sulok-sulok ito, and bago lang din ata or recently lang na semento yung lugar. So hindi ko sure kung fully semento na ba lahat, pero nung nakita ko sa mga video is may mga portion na semento. So i-check din natin ngayong araw. According kay Google Map kanina, pagtingin ko merong more than 1 hour tayong babiyahiin papuntang Impasugong, Bukidnon via Libona. So I think mga 1 hour and 30 minutes ata yun. So time check natin ngayon guys, it's 5:51 ng umaga. Tingnan nyo naman, Uptown papuntang Tagwanaw tayo. So ang ganda ng bungad ng araw. So parang ilang months or mabot na ata ng year bago ako nakadaan ulit dito. Laki na na improvement niya, oh. Yung mga housing nila, residential area, ang dami na. Dati wala pa yan eh. Ganda talaga pag umaga dito. Kasi kapag medyo tanghali na, mainit na eh, kaya hindi mo ma-appreciate yung lugar. Okay guys, Tagwanaw Bridge. So ngayon Barangay Tagwanaw na tayo. Then diretso tayo papuntang Barangay Indahag, Cagayan de Oro. Then lulusot tayo papuntang Libona, probinsya ng Bukidnon. So ito rin pala yung daan papuntang papuntang Ultra Winds sa may Baungon, Bukidnon. So kung kakanan ka dito, open air getaway, Ultra Winds. So dito yung Ultra Winds. Diretso tayo kasi hindi naman tayo pupunta sa Ultra Winds eh. Okay guys, pagdating natin dito sa may intersection is kakanan tayo paakyat sa Indahag. Ayan, this way to Indahag. So from Tagwanaw, then pagdating mo dun sa may intersection, kakanan ka para paakyat sa Barangay Indahag. So dito sa may Barangay Indahag guys, dito din pala makikita yung Eden Solis, at saka dito din dadaan yung papunta sa Amaya. So yan yung isa din sa mga lugar na overlooking sa Cagayan de Oro. Ganda talaga dumaan dito. So sa lugar na ito, parang pangatlong beses ko pa lang itong dumaan dito eh. So once nung pumunta kami ng Eden Solis, and yung pangalawa dun sa may Amaya naman. Ganda kasi malamig, mapuno, and maganda yung daanan. Barangay Indahag. So laki na pala na improvement nila, oh. Meron ng bagong 7-Eleven. Tapos inaayos din yung kalsada dito. So diretso tayo. So ito na pala dito, may mga talipa pa sila. So ito na yung checkpoint nya. So feeling ko itong checkpoint na to is ito yung may nagja-jogging, oh. May nagwo-walking. So feeling ko yung checkpoint na yun yung boundary ng Cagayan de Oro at Bukidnon. So check lang natin, baka meron pa isa pang checkpoint dito. Welcome to Municipality of Libona. So yun na nga yung boundary ng Cagayan de Oro at Bukidnon. So ngayon nasa municipality na tayo ng Libona, which is part na ng Bukidnon.
So check natin. First time kong pumunta ng ganitong oras dito. Parang may magandang view dito ah. Wow, ayun nga, meron nga. Sarap mag-breakfast try dito. May bagong magandang restaurant. Parang pwedeng mag-breakfast try doon. Oh, ganda. Wow. Amazing. Sarap talaga nga mo. Uy, aga naman. Ang sarap talagang bumiyahe ng umaga dito. Sa mga ganitong lugar. Sarap talagang bumiyahe ng umaga. Welcome to Barangay Gango. Ang ganda mag-breakfast tayo dito. So next time, dalhin siguro natin yung mga kasama nating nag-ride dati. Nag-ride doon sa may Claveria. Yung mga kaibigan natin sa MSU ICTC. Ito yung animal quarantine checkpoint nila. Ganda dito. So far so good. Ganda. Nakaka-amaze yung mga lugar na hindi mo pa laging napupuntahan. Then ang ganda pala tulad nun. Ang ganda ng sunrise doon. Tambayan sa Gango. So syempre doble ingat tayo sa daan kasi hindi tayo familiar. So baka biglang maputol yung kalsada. Wow, ganda guys. Look at the view. Oh. Wow. Grabe, ang ganda. First time. Grabe. Woo, ganda oh. Meron din palang UV Express dito. So the Highlands Cabin. Baka madisgrasya tayo. Napapatingin ako sa mga Instead sa daan ako tumingin, napapatingin ako sa mga view at sa mga signages. Iba yung way na tinuturo sa akin ni Google Map eh. Yung way na tinuturo niya sa akin is yung nasa may Baungon. Pero hindi ko pa napupuntahan. Pero siguro next time dadaanan natin yon. And then yung isa is yung sa highway, which is napaka-common ng daanan. And parang wala masyadong magandang view na nakikita doon. Unlike dito, busog na busog yung mata mo sa view kahit hindi pa ako nakapagkape. Kape na lang kulang. So meron din silang gasoline station dito. So hindi tayo matatakot na bumiyahe na baka maubusan tayo ng gas. May gasoline station sila dito. Tsaka so far 1 bar pa naman yung nababawas sa gasolina natin. So aabot pa tayo na Impasugong Bukidnon ito. Yun guys, kakatapos lang natin magpalipad ng drone dito sa may Libon na Bukidnon. So nakita nyo naman yung lugar nila, sobrang ganda, sobrang lawak. So ngayon diretso na tayo papuntang Manolo Fortich. So sana maganda yung daanan, sana semento pa rin. Kasi beyond this point hindi ko rin alam kung ano yung road condition eh. Siguro okay naman kasi marami naman ako nakikitang mga scooter na dumadaan. So karamihan nga pala dito sa Libona is parang farming yung hanap buhay nila dito. Grabe yung kabayo nyo, ang laki. Yun yung mga
kabayo ng ano, tawag dyan, yung mga imported na kabayo. Di yun kabayo dito kasi yung kabayo ng Pilipinas maliliit eh. Yun ang laki. So, yun yung literal na cowboy ng Bukidnon. So, dediretso lang tayo and mag-i-explore kasi bago na to lahat sa paningin natin. Ang tanong kung nasa tamang lugar ba tayo, tamang daan ba tayo. Feeling ko tama naman tong dinadaanan natin eh. Feeling ko tama kasi may mga SUV naman na dumadaan puntang Bukidnon yan. Ayun, kilometer marker L. Anong L? 9 kilometers ang L. Baka doon ahon guys. So 49.51. Ganda rin yung view dito, overlooking mo yung Libona. Ganda sana kung may view deck silang ginawa, no? Diyan, no? Gawin nilang view deck yan. Combination ng punong kahoy at ang ano, kawayan. Ganda. Lang doble ingat tayo, medyo madulas pa ang daan. So pababa na naman tayo guys. Downhill na naman. Crossing Libona. So itong barangay na ito parang Crossing Libona yung pangalan, or ang Crossing Libona ang tawag sa barangay na to. Welcome to Libona. So my town, my home, Libona. Okay, so dito ang Manolo Fortich. So according sa marker guys, meron pang 14 kilometers para sa pinakabayan ng Manolo Fortich. So yun yung boundary nila, yung tulay na yun. So ngayon kakapasok lang natin sa bayan ng Manolo Fortich. So akyat na naman tayo. Grabe siguro yung ulan kahapon dito. Ito yung Barangay Agusan Canyon. Ito yung tinitingnan ko sa mapa kanina. Agusan Canyon barangay pala. Kala ko kung tourist attraction tulad nung Grand Canyon. Yung pala pangalan ng barangay, Agusan Canyon. Siguro try natin mag Google Map mamaya. Tingnan natin kung gaano pa tayo kalayo sa Impasugong Tourism Office. Manolo Fortich pa rin tayo. Ang daming baka oh. Time check natin, it's 8:03 na ng umaga. So siguro bukas na yung tourism office ng Impasugong. And according sa marker, meron pang 4 kilometers para sa pinakabayan ng Manolo Fortich. So dito na ata tayo sa pinakabayan guys. Meron ng traffic light eh. Ayun, may nahuli. Huli ka, pero di kulong. Ay, hindi ata huli. Parang nag-uusap lang sila. Pag nasa bayan, nasa may pinakabayan talaga tayo eh, nata-traffic talaga tayo. Merong Jollibee sa 2 kilometers. Medyo gutom na rin ako. So ano bang magandang gawin? Magkakape or magja-Jollibee na lang muna? Kakape lang siguro ako guys. Di lang muna ako kain, may na sigurong lunch.
So doon na tayo magkakape sa may Impasugong para dire-diretso na tayo. At parang meron namang meron naman ata silang restaurant doon sa may communal ranch. Chinek lang natin yung Maluco View Deck. So huminto lang tayo doon, di naman tayo nagtagal. Siguro mga 5 minutes lang yun. And then dumiretso na tayo. And tiningnan ko nga pala sa Google Map kung gaano pa tayo kalayo. According kay Google Map, mga 18 kilometers na lang nasa may Impasugong Tourism Office na tayo. According kay Google Map, mayroong 1.8 kilometers na lang. So nasa may gilid lang pala siya ng highway. Hindi ako masyadong naano dito sa gilid kasi uneven. So dito sa may unahan guys, kakaliwa lang tayo dyan para sa may tourism office. And dito tayo, Tuosta, Vanuata, Impasugong. Ito yung pwedeng puntahan sa Impasugong. Sobrang dami. So hindi natin kayang tapusin to ngayon. So where to eat and where to sleep. So okay guys, first stop natin is yung Lovers Lane. So along the way naman siya, kaya wow, ganda. Ito pa lang oh, pwede na. Daming pwedeng puntahan dito sa may Impasugong. So siguro tayo, babalik tayo dito para sa para sa mga ibang pupuntahan. So sa ngayon, ang pupuntahan natin is yung Communal Ranch, Lovers Lane, and siguro kukuha pa tayo ng isang pupuntahan natin. Then siguro next weekend pwede tayong bumalik dito. So dito pala yung pinakabayan ng Impasugong. So yun nga, medyo maputik pa rin siya. Impasugong Municipal Hall, ang ganda talaga. Booming yung tourism nila kasi ang daming daming pwedeng puntahan eh. So sana maganda yung road conditions ng mga pupuntahan. So kala mo barrio pero mayroon siyang 7-Eleven no. Alright guys, approaching tayo sa Lovers Lane. So may kapehan ba dito? Dito na siguro magkakape. Dumiretso na lang tayo sa dito sa may Communal Ranch. So mamaya na tayo pabalik, pupunta na mamaya na tayo pumunta sa may Lovers Lane. So Communal Ranch muna tayo kasi walang pwedeng pagkapehan sa Lovers Lane eh, kaya dumiretso na lang ako sa may Communal Ranch. Pero guys, ang ganda dito, grabe. Woo! So according kay Google Map, meron pa tayong 6.4 kilometers papunta sa Communal Ranch. So sana maganda yung road conditions nila doon, kasi yung nakikita ko sa YouTube, yung mga vlog doon, may mga rough road eh. Tapos yung iba hindi naman nila nilalagay kung paano pumunta. So sana maganda na yung road conditions doon. Ang last na napanood ko is parang 8 months ago or last year pa. Tsaka open nga pala ang Communal Ranch 5 AM hanggang 5 PM. So grabe, aga-aga nila magbukas. Well, okay naman siguro kasi yung doon, yung tawag dyan, yung sunrise doon, maganda siguro. So far so good. May mga bata pa. Oh, saan yung mga nanay nito? Ganda guys. Ingat-ingat nga lang tayo kasi mabuhangin dito sa daan nila. So baka madulas tayo. So ingat-ingat lang. 6 kilometers pero parang ang layo-layo tingnan sa Google Map. Grabe guys, oh. Talaga, ginawan talaga nila ng daanan. Tingnan nyo naman,
Wow. Grabe. So yung mga nakikita lang natin sa YouTube at Facebook ngayon, napupuntahan na natin dahil dito sa ginagawa nating pagbabiyahe. Maganda din dito kung meron tayong yung nag-auto follow na drone. Wala, yung drone natin hindi siya pwede sa auto follow eh. So wala pa tayong budget, pero siguro pag-iipunan natin yung ganun klaseng drone. Busog ka pa sa banking dito. Kaya lang ingat, pag sumobra ka sa banking, baka sa baba yung mo. Grabe guys, ahon. Puro kurbadang ahon. Pero grabe ha, ano sila sa tubig dito. Libreng-libre sila sa tubig dito. So kakaliwa tayo dito. Makasaka? Kaya ra? Sige, salamat. Okay guys, so kaya naman daw ng motor natin. Kaya lang, ingat daw tayo kasi madulas ang daan. So, yep. Ganon yung gagawin natin. As long as di naman yung sobrang putik, feeling ko kaya naman natin eh. Huwag lang talaga yung sobrang putik. Kasi baka malubog tayo. Maganda sa mga daan dito is yung mga dual sports sa mga gulong. Siguro papalit ako ng ganung gulong. Kayang kaya ni Honda Click. Baka Honda Click natin yan. Alagang alaga natin sa maintenance. Basta wag lang sumabit yung makina. Iyak tayo dyan. Pinaka-iingatan nating motor. So according kay Google Map, 2.5 kilometers. Ano ba to? Huwag ka munang tumawag. Nasa bundok tayo eh. Nagpo-focus tayo magbaneho. May tumatawag. Maya ka na. Pero grabe ha, may signal sila dito. Oh, wow guys. Are, tingnan nyo naman. Hindi naman pala siya mahirap. Yung view. Grabe guys, kaninang umaga pa ako wow ng wow sa lugar na to. Puro na lang wow yung nasasabi ko eh. Pero wow naman talaga eh. Tingnan nyo. Grabe. Sarap sa ice. Aray. Mali yung napuntahan ko. Ouch. Guys, look at that. Oops. Hindi tayo pwedeng mag-100. Tumutunog yung top box natin kasi wala masyadong laman eh. Gusto niya ata marami siyang laman. Look at this view guys. Wow. Kaya lang natatabunan ng mahabang damo eh. Ayun lang. Yung putik. Ay nako. Grabe oh. Sino kayang naglagay ng bahay dito? Ganda. Ganda ng trip mo sir. Wow. Guys, tingnan nyo yung view guys oh. Wow. Grabe. And isa ito sa nami-miss out ng mga nagfi-Philippine Loop. Kasi hindi naman nila sinali yung bukid nun eh. Sayang. Tapos yung ibang nagfi-Philippine Loop, nag-ano lang. Ginagawang endurance. Dili ra kayo ligya sir? Hindi man nga. Ha. Oh, nice. Okay na sir? Okay na sir. Sir, salamat. Alright guys, check this out. Nakaka-excite. Wow. Pero grabe downhill guys. Gapang lang natin to guys. Medyo malalaki yung bato eh. Nandito na tayo guys sa communal ranch. Okay, nandito na tayo.
Oo, meron pa. May nagwe-wedding ano doon. Nagfo-photoshoot. Wedding shoot, ano ba yan? Prenup. Hindi ko alam, basta yun sa wedding. So alright guys, pababa na tayo. Grabe talaga yung lubak doon, pero sulit naman. So ngayon, para labas pa lang tayo sa highway. So try nating puntahan yung Cedar Falls nila bago tayo bumalik ng Cagayan de Oro. Sir, thank you kayo sir. Po sir, magkuhan lang ko. Thank you. So shout out nga pala kay Sir Kurt TV. Salamat, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng coffee. Try po natin yan pagdating natin sa bahay. So maraming salamat, nakakatawa po talaga ng puso. Katapos lang natin sa Lovers Lane, doon na naman tayo punta sa may Cedar Falls. So but before that, magpapagas po siguro muna tayo. Nasa 2 bars na lang tayo, pero I think kaya pa naman siya sa Cedar Falls. Kaya lang ayaw ko rin yung mag-iisip naman ako na baka maubusan na or matuyuan tayo ng gas. So yun na nga, thank you very much talaga sa pa-coffee nila. Binigyan nila tayo ng coffee. So ito yung pinakabayad ng Impasugong guys. Sobrang develop nila kasi yun na nga, grabe yung tourism nila. Ang daming lugar na pwedeng puntahan, and then dinevelop din kasi sila ng government nila, ng local government. So yung mga may hirap na daanan or yung mga imposibleng daanan, edi nagiging accessible na sa mga tao. So yun, doon nag-i-improve yung tourism ng isang lugar. Okay, so yung Manolo Fortich is 45 kilometers away pala galing dito. Akala ko malapit lang. Hanap lang tayo ng Shell Station. Punta tayo ng Cedar Falls. So time check nga natin 11:52. So yun na nga, baka ulanin tayo. Barangay Response, Barangay Communal Response. Okay, so yung pangalan ng barangay pala sa communal ranch, barangay communal, kaya pala tawag sa kanya is communal ranch. At Tugan Bridge. So if I'm not mistaken, ito yung tallest bridge sa Mindanao, yung pinakamalalim na bridge or pinakamataas na bridge sa Mindanao. So yung bridge na yun is part pa rin pala ng Impasugong. So
check natin ulit si Google Map, baka nalagpasan na natin si Cedar. Ayun guys, muntik pa tayong lumagpas. Ay hindi, lumagpas na nga pala tayo ng konti. So dito na pala to. Welcome to Cedar. Boss, diretso lang no? Diretso lang? Oo, diretso lang. Salamat. Excuse. Pool. May ganyan inyong gobyerno mo himong ko ano? Or private ning inyong kuan? Government ini sir. Government? O ba na sila komunal? Ayun, tagmasimento na tong komunal eh. Lagi. Ano to? Di pa naman to sir. Sabi naman to. Gisorbe na. Update na lang i-connect to. Ay, grabe yung budget na amoy senator. O lagi. Gantungan, natigbasan. Ikan full sa to una sundon. Gantungan. Gantungan, okay. So, taman hawak. Dughan. Ay, dugan di ay hawak. Hanggang dibdib yung lalim. And medyo malabo yung tubig kasi umulan kagabi. Kung yung tubig, makuha na siya? Mainom ng nadira? Inom kita siya. Pwede, pero kung hindi ka sanay sir, Ayaw na lang. ayaw na lang kita kasi lagi mo yan. Kung sanay ka, okay na. Hindi natin nadala yung protective case natin para sa underwater. Although ano naman to, waterproof naman, pero hindi natin i-rescue yung camera natin, baka mapasukan ng tubig. So ito na siya. Ayan na siya. Nice. Yan ba sir? Nagpastaw na kasi siya, 12 feet na siya kalalog. Diri, okay pa sa diri na na. Hindi nila long jud. Oo. 12 feet na siya. Alright. Nice tayo no. Diri, okay na na. Pero kaning diri lang. Oo, diri na. 12 feet. Tama na to sir, okay pa to. Hanggang bewang. Hanggang bewang, hanggang dibdib. So kung pupunta kayo dito, make sure may dala kayong pamalit. Okay. Ayan na diri sir, palapat. Palabas na tayo ng Cedar. So napuntahan natin yung mga waterfalls nila doon. Kaya lang yung Dila Falls hindi natin napuntahan kasi medyo malayo na, tapos 3 oras daw ang lalakarin back and forth. So hindi na ako pumunta kasi baka gabihin tayo sa daan. Ugaliin po nating
kumuha ng local na tour guide. Di nyo lang sila tinutulungan sa kabuhayan nila para na din po sa safety ninyo, kasi yung mga local tour guides natin, sila yung may alam sa area eh. So preferably mas mabuting kumuha kayo ng local tour guide. So shoutout nga pala kay Kuya Rani Tuban. So siya yung naging tour guide natin. So ngayon guys, pabalik na tayo ng Cagayan de Oro. So nakikita nyo medyo madilim naman yung ulap doon, no? Kaya maaga tayong umuwi. Mga time check nga pala natin, 2:46 na ng hapon. So medyo maaga pa nga, pero mas minabuti kong umuwi na kasi baka mabasa na naman tayo. So siguro guys, gas up lang tayo dito sa may Shell station ng sa may Shell station dito sa may Impasugong, and then diretso na tayo sa Cagayan de Oro via National Highway. So sa may puerto ang labas natin. So hindi na natin dadaanan yung bayan ng Libona. Okay, so yun na nga guys, andito na tayo sa may Kisolon, sa may bayan ng Sumilaw. So kulang na kulang yung isang araw na biyahe natin, kasi yung tourist attraction ng Impasugong sobrang dami. So yung iba medyo malayo, tulad ng Rotis Peak, hindi natin napuntahan kasi kawawa yung motor natin doon. Kung dirt bike ang dala natin siguro pwede, pero itong scooter may hirapan doon, mas maputik din daw. Kaya minabuti kung hindi na lang pumunta doon. Tapos medyo may kamahalan din kung magkahabal-habal na lang. Tingnan ko kung sa susunod babalik ako naka dirt bike siguro. Manghihiram lang tayo ng dirt bike sa pinsan natin. Sobrang dami na hindi natin napuntahan. So siguro babalikan natin to one of these days. Magkakaroon tayo ng pangalawang upload dito sa Bukidnon. Kasi Impasugong pa lang sobrang dami na hindi natin natapos. Then mayroon pang ibang lugar sa Bukidnon, tulad nung yung overview nila sa may Quezon, bayan ng Quezon, sa may Malaybalay. So yun na nga, kailangan siguro natin ng isa or dalawang araw ulit. Mag-overnight tayo dito sa Bukidnon, tapos i-explore natin yung iba. Yun na lang siguro yung gagawin natin. So yun na nga. So for today, dito ko na siguro muna tatapusin yung video natin. So kung umabot man kayo sa part na to, maraming salamat. Please don't forget to like and subscribe para naman dumami tayo and updated ka rin sa mga bagong upload nating video. See you on my next video.